guys, magandang hapon sa inyo. Si Olay to. Guys, kamusta na kayo? Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Guys, share ko lang itong trabaho ko ngayon bilang travel healthcare dito sa Canada. Kasi maraming nagtatanong kung ano ang buhay namin dito sa bilang travel healthcare sa Canada. Dati guys, bago lang ako rito guys, na siguro mga nasa magtatatlong taon pa lang ako rito sa travel healthcare. Nagsimula ako siguro mga October or September 2023 guys. Dati nung unang-una kong ano rito is nasa unang-una kong trabaho rito sa Canada, nasa Walmart muna ako. Ano siya, supermarket siya rito guys. So tapos yun, medyo starter lang na trabaho kasi hindi rin sapat pagka nagtagal ka rin. Okay lang yun sa starter, pero yung sabihin mo na pang matagalan, hindi rin kasi kukulangin din. Kaya nag-decide ako guys na mag-upgrade na maging healthcare aid. Sa ngayon guys, travel healthcare aid ako, pero nakaprocess na yung nursing ko. Siguro by the end of this year ma-sort ko na, so pwede na ako mag-practice bilang nurse. So i-share ko lang kung ano ba yung mga ginagawa namin bilang travel healthcare. So para kasi kaming ano guys, meron kaming agency, then ang nag-uusap is yung agency namin tsaka yung facilities. Yung mga facilities lalo na dito sa northern part of Manitoba. Nasa Manitoba kasi kami. So yung northern part of Manitoba guys, medyo short pa sila sa mga staff, mga nurses saka healthcare aid, and even doctors, kulang pa talaga sila. Kaya nag-hire sila guys ng ano namin, kasi parang kumbaga sa sa pagkulang yung staff nila, sinasabi sa agency namin, tapos yung agency naman namin is ini-email kami kung gusto namin yung shift na yon sa lugar na yon. Then kung gusto namin, pwede namin kuhanan, pwede namin i-bid. Kasi dalawang klase rin guys yung travel healthcare. Meron naman yung isang klase is parang kukontratahin kayo, siguro minimum of 3 months mag-i-stay kayo ron sa lugar doon kung saan kayo magtatrabaho doon sa facility nyo. Sagot naman nila yung accommodation guys, and medyo malaki rin daw ang per hour nila. Kaya yung iba, yung mga takot na magbiyahe-biyahe ng ganito guys, na ng araw-araw biyahe, ganun ang ginagawa nila guys, na nag-stay na lang sila doon. Parang kontrata yon, minimum of 3 months, tapos yun mag-stay ka. And yung isang klase naman guys is ito yung ginagawa namin na ganito, na arawan. Ibig sabihin nasa sa amin guys kung gusto namin pumick up o hindi. Kontrolado namin, hawak namin yung oras namin guys. Ito guys, katulad ko ngayon,
sa ship ko ngayon. Nakakuha ako ng ship guys sa northern part of Manitoba. So nabid ko, nakuha ko naman guys. So ito is 3.5 hour ano to guys, 3.5 hour na biyahe mula doon. So magtatanong kayo guys kung balikan ba yun o ano. Oo, minsan balikan, minsan pag naando na kami sa facility yun, para makauwi naman kami nang merong kaming mag-aabang ulit kami ng medyo malapit naman doon sa bahay namin pauwi, para at least yung pabalik namin meron pa rin kaming ship na malapit doon sa lugar namin. So basically ganun lang guys yung namin, nagbibid kami pag nakuha namin guys yun namin bukuhanan namin, bagahe kami. Minsan naka pre-book na, kunwari makukuha mo siya 2 days before the ship, 3 days before the ship. Minsan naman is yung tinatawag nilang ETA, bibigyan kanila ng, tatanungin kanila ng ETA, yung estimated time of arrival mo. Yung kunwari may nag-off-sick doon sa oras na yun, kukontakin kanila, pero kung sino yung pinakamabilis na dumating na makapagbigay ng time na mas makakapunta ko ng maaga, sa yung makakakuha ng ship. Parang ganon guys. So depende guys sa gusto nyo. Ako kasi gusto ko kasi mas malayo guys, mas maganda kasi mas malayo, mas malaki yung bigayan, mas malaki yung kita compared sa kunwari mga 1.5 hour lang yung facility. Medyo okay rin naman guys, pero mas maganda na yung at least mga 3 hours or 2.5 hours pataas guys. Yan, medyo mas malaki ang kitaan talaga, sulit naman kung sakali. Yun lang nga guys, ang risk lang dito is yun nga, nasa biyahe ka lagi, yung risk ng aksidente na andun, no? And also especially pagka winter guys is doon kami na kasi minsan talagang sarado yung daan dahil puno ng snow yung daan, or puno naman yung snow, kailangan namin daanan talaga yon. So doble ingat lang, minsan madulas yung daan naman, maraming risk guys na pero yun nga lang guys, dasal lang, kailangan dasal tsaka doble ingat na rin, para sa awa naman ng Diyos guys, magtatatlong taon na ako rito, okay naman, wala naman mangyari sa akin disgrasya. Yun lang guys, yung makasagasa ako ng deer. Yun, isa pa guys, yung mga isang iiwasan din natin doon, yung mga deer, hindi lang deer, yung mga hayop na tumatawid-tawid guys dito. Yun, kailangan alerto rin tayo, kasi hindi naman pinaka takbuhan dito guys is 100 So minsan iba nga pag nagmamadali, minsan maabot ng 110, 120 yung takbuhan. Salubungan guys dito, hindi ito yung pinaka highway na talagang two-way lang dito na salubungan. Kaya yun, kaya pagka gabi, bubulaga na lang sa'yo yung deer, o kaya nung nangyari sa akin guys, sinalubong ako nung deer guys. Nakita ko na siya malayo pa, pero nakatayo lang naman dun sa gilid guys. Pero hindi ko naman akalain na salip na tumakbo siya palayo papunta sa akin guys. Sinalubong ako, ang haba pa ng sungay, kaya talaga guys, na nasira yung bumper ko. Buti na lang hindi naman yung airbag ko hindi naman siya sumabog, kaya yun ni-repair lang naman ng insurance. Yun nga lang, medyo abala rin kasi siyempre yun mo pa, sikasuhin mo yun. Kaya
yun lang yung ano guys, yun lang yung medyo risky doon yung biyahe. Pero kung gusto mo naman, kung nag-enjoy ka naman sa mga travel guys, so ito okay sa ito, maganda sa ito dahil kung saan ka makakarating kung saan ka nila kung saan ka nila ibabato, depende sa iyo kung tatanggapin mo na lang, kung malapit man o malayo o ano. Kaya maganda rin guys ang ano. Yun lang nga guys, kunwari ako ngayon, tumatakbo ako ngayon ng ano 3.5 hour na biyahe to guys, papunta rin sa facility. So yun, ang ginagawa ko na lang siyempre papakondisyon ka, mag-inom ka ng kape guys para hindi ka ganong antukin o kahit anong anuin mo para maano ka, para maano mo yung inip mo yung anto kasi medyo malayo rin guys. So minsan nagre-record na lang ako rito ng mga music ko para habang bumabiyahe ng ganito, nalilibang-libang din sa music. Minsan kinakausap ko si Mrs. pag available siya, pag wala siyang trabaho, yun, nag-uusap kami by phone para at least habang bumabiyahe nag-uusap pa rin kami. Pero minsan kasi mayroong guys na area rito na walang signal, yun, that's the time na mag-ano ka na lang, magsa-sounds ka na lang para hindi ka mainip. And siguro time na rin guys sa reflection pagka ganitong mahaba, yung nagdadasal din ako na nagpapasalamat sa mga biyaya na binibigay ni Lord sa amin. Kaya yun yung ano guys, yun yung pagkakataon ko na rin to para makapagpasalamat sa Kanya at yung humingi na rin ng patawad kung meron man ako nagagawa pang mga kasalanan o kami, humingi na rin ako ng patawad sa Kanya at sineshare ko yung mga plans ko, kung ano yung mga wish ko na ano sa Kanya, sineshare ko. So nung una na ano naman ako, na medyo nainip ako, pero nung madalas mo nang ginagawa guys, na nagbabiyahe ka ng ganito, parang na-use ka na malayuan. Yung minsan yung 3.5 or yung 4 hours mo parang sandali na lang, mga 30 minutes na lang parang ganun, kasi nasanay na. Pero kung hindi mo gusto tong biyahe, hindi mo matatagalan kasi guys to, hindi mo maano tong ganitong trabaho. Tsaka kung medyo ano ka, ilag ka sa mga bagong tao, medyo hindi ito yung magiging trabaho mo kasi unang-una doon sa pupunta mong facility, hindi mo kilala sila, first time mong mapupuntahan. So kailangan marunong kang mag-adjust, marunong kang mag-adapt sa kanila, yung way nila. As long as tama naman, hindi naman sila yung way na lang nila susundin namin para wala na lang conflict. Halos pare-parehas lang naman guys yung yung sistema. Yun lang, may pagkakaiba lang sa mga settings ganun. Pero yung trabaho halos pare-parehas lang naman. At yung nagkakaiba lang sa staff. Kaya nga sabi ko, kung medyo ilag ka o hindi ka gaano sanay sa sa tao, mahirapan ka. Kaya kailangan flexible ka dito guys, na marunong kang makibagay, makisama dun sa pupuntahan mo. Kasi pag medyo madalas mo lang napupuntahan, mga ilang beses mo na napupuntahan yung facility guys, medyo mayuyus na rin sila sa iyo Sa una lang, medyo siyempre itatry ka nilang medyo kasi bago ka pa lang, itatry ka nilang subukan yung pasensya mo minsan. Pero pag ka naman, pag lagi ka na rin doon na nagjo-duty, nakaka-pick up, so hindi na sila ganun ka at hindi na rin ganun kahirap sa iyo na magtrabaho kasi alam mo na rin yung mga routine guys, diba? Alam mo na kung paano yung gagawin sa facility niya. And
Basta ang ano na lang, pagka hindi mo kabisado, ako pag hindi ko kabisado, first time ko pumunta ron, sasabihin ko na agad na hindi first time ko rito. So yun, tinuturo naman nila pagka ano guys, tinuturo naman nila yung kung paano yung sistema, o para at least hindi ka rin merong mababait naman na staff, meron din na mga hindi naman natin maalis yun, hindi naman natin ano yun, ano yung gano'n na meron at meron talaga gano'n kang ma-encounter. So haba na lang ng pasensya guys, isipin na lang, iniisip ko na lang na okay lang, ano lang naman ako rito, sana matagal na ako ulit makakapunta, gano'n. Or pag talagang yung hindi ko nagustuhan guys yung facility, yung staff, hindi na ako pumipick up doon, hindi na ako bumabalik. Pag yun talagang pero so far naman wala namang gano'n na lahat naman guys na nababalikan ko naman, na binabalikan ko, okay naman sila sa akin lahat. So yun lang naman yung guys, travel healthcare dito sa Canada. Dito kasi naka-base ako dito sa Manitoba Hindi ko lang alam yung sa mga ibang province like sa Ontario, sa Vancouver, meron din mga travel healthcare aid doon, o healthcare nurse na travel. So hindi dito ang sinashare ko lang guys itong experience namin dito sa Manitoba, especially dito sa northern part of Manitoba guys. Talagang short pa sila ngayon dito guys, kaya medyo kailangan pa nila yung serbisyo natin dito ng mga healthcare aid na sa city kami guys. Ako nasa city ako nakatira, kaya yun, pinupuntahan pa namin sila sa yun nga, sa rural, sa malalayo, kasi nga kulang pa yung service, yung staff. So kami yung so far kami yung nagbubuno ng mga kakulangan dito, kaming mga healthcare aid and mga nurses guys. So yun lang naman guys sa ngayon. Nagmamaneho pa ako, medyo nasa kalatian na rin ako guys ng biyahe ko. Inip lang ako guys, kaya naisipan kong i-share ko rin sa inyo itong experience ko rito. Pag mayroon kayong tanong guys, so comment lang kayo guys sa baba para masagot ko kayo kung kung mayroon kayong tanong. And guys, paki-like na rin, at saka kung sakaling paki-subscribe na rin para at least makapaggawa pa ako ng video rito sa trabaho, when it comes sa trabaho, at saka yung pang-araw-araw namin na pamumuhay dito guys. Yun nga guys, sinasabi ng iba mahirap ang buhay dito sa Canada. Wala namang guys masasabi ko lang doon, wala namang madali, wala namang guys basta nasa sayo na yun kung kung nahihirapan ka, ka naman, marami ka naman dito na choices na trabaho na mapapasukan kung hindi mo gusto. So far ito naman na trabaho namin na bilang travel healthcare, okay naman guys, walang problema. Nakakaipon naman kami, nakakabili naman kami ng property. Ngayon nakabili ako ng guys, lupa nakabili ako ng lupa dito sa may area. Nakabili ako ng malapit sa kasi guys, nagustuhan ko malapit sa beach, malapit sa lake, kaya binili ko dalawa yun, magkaiwalay na lugar. And mayroon din naman kami na napundar na bahay, which is na pinapagawa namin ngayon guys. Pagka guys, sa susunod na video ko ipapakita ko sa inyo yung naman yung ko sa inyo yung pinapagawa ko na bahay. So tiyagaan lang guys, wala namang
kahit saan naman, kahit sa Pilipinas tayo o sa ibang lugar, ano naman wala namang madaling trabaho. Lahat talagang mag-i-endure ka na ano. Yung sinasabi nilang utang, maraming utang, nasa sayo naman guys yun kung mangungutang ka. Kung ayaw mo naman mangutang, pwede rin naman, wala namang problema. So ipunin mo muna bago ka bumili ng mga ano mo, katulad ng mga sasakyan. Wag mo nang utangin, bilhin mo na, ano mo na lang, mag-ipon ka, ano ka, ganun na lang. Kung ano, lahat naman dito guys na ano, kasi kung good payer ka rito kasi guys sa Canada, ikaw mismo ang uopera ng bangko na sige mag-ano ka, tutulungan ka namin kumuha ng sasakyan, ng bahay, pag nakita nila na okay yung credit score mo. Kaya nasa sayo na lang yung guys kung aanoyin mo yung offer nila, kung tatanggapin mo o hindi. Kung ayaw mo nang may utang, pwede naman mag-ano ka na lang, ipunin mo na lang. Kaya nga yung sinasabi nila na ano guys, yung maraming puro utang, ano, siguro hindi naman lahat guys, hindi naman ganon lahat. Siguro meron din na ganon talaga, meron din ganon dito na nababaon sa utang, nababangkrut. Pero meron din naman talaga makikita mo na marunong silang umawak ng pera nila, magaling talaga, umaasenso naman. Meron din gano'n. Kaya ako, ang i-share ko lang naman sa inyo guys yung positive. Ayokong maging negative sa inyo kasi ano naman ang mapapala ko, sasabihin ko rin sa inyo na hindi madali dito, pero hindi madaling mamuhay, pero compare sa Pilipinas, sa tingin ko mas ano pa rin dito, mas lamang pa rin dito sa Canada. Kasi mabibili mo lahat basta magsumikap ka lang, ganon guys. So guys, like I said, pag may tanong kayo tungkol sa sa travel, feel free lang guys na magtanong kayo. Sa ngayon sisimulan ko to, ito yung first video ko guys na yung sa mga susunod guys, magbibideo rin ako kung ano yung mga pang araw-araw namin dito na gawain sa Canada, which is okay naman guys, hindi naman ganun na negative, meron din positive guys na mga nangyayari. Kaya sige guys, sa susunod abangan nyo yung susunod na video ko na meron akong ipopost ulit sa inyo guys. Sige guys, thank you, and don't forget to like and subscribe guys. Thank you, bye.